Isang malupit na sampal ang sumira sa lahat. Habang duguan akong nagpupunas ng sahig, humahalakhak sila sa pag-inom ng mamahaling alak. Walang puwang ang basurera sa buhay ko, tila lasonadura ng sarili kong anak. Ngunit hindi niya alam, ang bilyones na pinag-aagawan nila ay nasa aking palad. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Handa na ba siyang harapin ang bangis ng inang pinagtaksilan? Make sure you stay out of sight, Theodora. Wala sanang makakakita sa iyo mamaya. We don't want the investors to smell your cheap laundry soap on my daughter's wedding day. Para rin naman ito sa imahe ni Rafael. Ayaw mo naman sigurong pagtawanan ng anak mo ng buong high society dahil lang sa hitsura ng ina niya, hindi ba? Sa isang madilim na bodega sa likod ng marangyang bulwagan ng hotel, tahimik na nakayuko si Theodora. Habang binibitiwan ni Doña Celestina ang mga salitang iyon na tila asidong sumusunog sa kanyang pagkatao, ang mga magagaspang at kalyadong kamay ng matanda ay maingat na nagtatahi sa napunit na mamahaling puntas ng wedding gown ni Veronique. Hindi siya sumagot. Nanikip ang kanyang lalamunan hanggang sa halos hindi siya makahinga, habang ang manhid ng mga daliri ay patuloy sa pag-usad. Aksidenteng bumaon ang dulo ng karayom sa kanyang hinalaki. Isang patak ng madilim na dugo ang namuo, ngunit mabilis itong sinipsip ni Theodora at itinago ang kamay. Takot na madumihan ang puting tela na isusuot ng babaeng minamahal ng kanyang anak. Ganito ba talaga ang kabayaran ng pagmamahal sa isang anak? Ang unti-unting pagpunit sa sariling dignidad upang mabuo ang kanyang pangarap? Umalis si Celestina na iniiwan ang nakakapasong katahimikan. Tumayo si Theodora upang ibalik ang sewing kit sa kabilang silid nang may marinig siyang mahinang pag-uusap mula sa siwang ng pinto. Pamilyar ang boses. Si Veronique, ang magiging manugang niya na may kausap sa telepono. Yes, exactly. Rafael will sign the guarantor documents tomorrow morning. Pabulong, ngunit matalim na wika ni Veronique. Walang alam yung tangang yun. Once he signs, the Madrigal debt becomes his problem. Siya ang gagawin nating fall guy kapag nag-imbestiga ang bangko. And that squatter mother of his? Ipapalayas ko yan the moment the ink dries. Hindi ko kaya na huminga ng parehong hangin kasama ang isang basurera. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Theodora. Hindi ito simpleng pang-api lamang sa kanyang pagkatao. Isa itong patibong. Isang malamig at kalkuladong plano upang ipahamak ang kanyang nag-iisang anak at ang kininang yaman ng di masupil na matagal na niyang pinoprotektahan ng palihim. Nanginig ang buong katawan ni Theodora, hindi dahil sa takot, kundi sa isang matinding puot na matagal na niyang ibinaon. Kailangan niyang iligtas si Rafael. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Kinalimutan niya ang utos ni Celestina na magtago. Lumabas siya mula sa madilim na pasilyo at naglakad patungo sa maliwanag na Grand Hall kung saan naroon ang daan-daang matataas na panauhin. Nakita niya si Rafael, nakatayo sa tabi ng malaking aranya, nakangiti habang may hawak na baso ng alak. Ngunit bago pa man siya makalapit upang hatakin ang anak, nakita siya ni Veronique. Umirap ang babae, nag-alab ang mga mata sa galit dahil sa pagsuway ng matanda. Sa isang iglap, sinadya ni Veronique na itabig ang sariling kamay na may hawak na red wine. Tumapon ang mapulang likido sa mismong harapan ng kanyang mamahaling damit. Sumigaw si Veronique. Isang matinis na tunog na pumukaw sa atensyon ng buong bulwagan. Oh my God, my dress! Sinasadya mo ba ito, matanda ka? Are you out of your mind? Nagulat si Theodora. Lumapit siya. Nanginginig na inilabas ang malinis na panyo mula sa kanyang lumang bag upang subukang punasan ang mantsa. Hindi ko sinasadya, Hija. Wala akong ginagawang masama. Ngunit bago pa man dumampi ang panyo sa tela, isang malakas at nag-aapoy na sampal ang dumapo sa pisngi ni Theodora. Umaling-aungaw ang pagtama ng palad sa buong bulwagan. Tumigil ang musika, natahimik ang mga bisita. Sa lakas ng pagkakasampal, nawalan ng balanse si Theodora at napasalampak sa malamig na marmol na sahig. Ang panyong hawak niya ay nahulog sa gilid. Tinapakan ng matulis na takong ng sapatos ni Veronique. Magnanakaw! Nakita ko siya! Sinusubukan niyang kunin ang diamanting bracelet ko habang kunwari ay pinupunasan ako. Matapang na paratang ni Veronique
habang umaarte na umiiyak sa harap ng mga bisita. Lumapit agad si Doña Celestina, umaakto bilang isang nag-aalalang ina. My goodness, Theodora, ganyan ba talaga ang ugali ng mga kauri mo? Binigyan na nga namin ng pabor ang anak mo para makapasok sa pamilya namin, pag nanakaw pa ang igaganti mo? Pang-iinsulto ni Celestina habang palihim na ngumingiti ng mapang-uyam. Security, palayasin niyo ang basurerang ito. Hindi ininda ni Theodora ang hapdi sa kanyang pisngi. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa isang tao lamang. Tiningala niya si Rafael, ang kanyang anak. Ang lalaking pinalaki niya sa pawis at sakripisyo, ang lalaking itinuro niyang lumaban para sa tama. Nagmamakaawa ang mga luha sa mata ni Theodora. Isang salita lang mula kay Rafael na nagsasabing hindi magnanakaw ang kanyang ina at handa siyang ibigay ang buong mundo rito. Tumingin si Rafael kay Theodora. Nakita niya ang pamumula ng pisngi ng ina, ang panginginig ng mga balikat nito. Ngunit nang dumapo ang tingin ni Rafael sa nanggagalaiting si Veronique at sa matalim na titig ni Doña Celestina na nagpapaalala ng kanyang utang na loob, nang ibabaw ang takot. Takot na mawala ang luho. Takot na bumalik sa pagiging isang hamak na anak ng Tomei. Unti-unting ibinaba ni Rafael ang kanyang paningin. Umatras siya ng isang hakbang, tumalikod at nanatiling piping saksi habang marahas na hinawakan ng dalawang gwardya ang mga braso ng kanyang ina. Ang pananahimik na iyon ay isang punyal na dumiretso sa puso ni Theodora. Mas masakit pa kaysa sa 1,000 sampal. Mas nakamamatay kaysa sa lason. Binuhat niya ang buong buhay niya para sa anak na ito, ngunit sa harap ng ginto, itinapon siya nito na parang isang sirang laruan. Hindi na siya pumalag habang kinakaladkad siya palabas ng hotel. Namatay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao sa bulwagang yon kasama ng tiwala niya sa kanyang anak. Bumagsak ang malakas at walang awang ulan sa labas ng hotel. Itinulak si Theodora sa labas ng malalaking pintuan, basang-basa, mag-isa at nanginginig sa ginaw. Huminto siya sa gitna ng sementadong kalsada at lumingon pabalik. Sa kabila ng pagdurog ng kanyang puso, umasa pa rin ang isang maliit na bahagi ng kaluluwa ng isang ina. Umaasa na bubukas ang pinto. Umaasa na tatakbo si Rafael palabas, yayakapin siya at hihingi ng tawad. Ngunit tahimik na sumara ang mabibigat na pintong gawa sa kahoy. Ang malamig na patak ng ulan sa kanyang pisngi ay humalo sa kanyang mga luha. Ang malamig na patak ng ulan sa kanyang pisngi ay tila mga karayom na tumuturok sa manhid na balat ni Theodora. Habang naglalakad siya palayo sa nagliliwanag na hotel, ang bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat. Tila hinihila ng sariling hinagpis pabalik sa lugar kung saan siya iniwan ng sariling laman at dugo. Huminto siya sa isang madilim at masukal na waiting shed sa gilid ng kalsada, pilit na iniyayakap ang panginginig ng kanyang katawan. Walang kotseng sumusundo sa kanya, walang anak na tumatakbo upang silungan siya. Sa halip isang maliit na figura ang dahan-dahang lumapit mula sa likuran ng pader. Isang batang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitress, may hawak na tuyo at murang bimpo. Lola, kunin niyo po muna ito. Nanginginig na utos ng dalagita, bakas ang awa sa kanyang mga mata, matapos masaksihan ang lahat ng nangyari sa labas ng pintuan ng hotel. Baka po magkasakit kayo, basang-basa na po ang damit ninyo. Kinuha ni Theodora ang bimpo. Tiningnan niya ang batang babae at nakita niya ang sarili rito noong bata pa siya. Nagtatrabaho ng marangal, walang bahid ng kasakiman. Tiklop at maingat na hinawakan ni Theodora ang murang bimpo. Itinuring itong mas mahalaga kaysa sa anumang kumikinang na diamante sa loob ng bulwagang nagtaboy sa kanya. Ito ang tunay na halaga ng tao na ipapakita sa isang pirasong tela na inialay ng may purong puso, hindi sa mga kasuotang nabili mula sa pagnanakaw ng dangal ng iba. Habang pinupunasan niya ang kanyang nanginginig na mga kamay, nakapa niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang basang bulsa. Inilabas niya ito. Isang maliit at itim na sobre. Naalala niya na nahulog ito mula sa mamahaling bag ni Doña Celestina sa loob ng madilim na bodega kanina nang magmadali itong umalis. At sa kanyang pagkalito ay automatiko niya itong naibulsa upang ibalik sana.
Sa ilalim ng patay-sinding ilaw ng poste, dahan-dahang binuksan ni Theodora ang sobre. Inilabas niya ang isang nakatuping dokumento, pinasadahan ng kanyang nanlalabong paningin ang mga letra, at sa isang iglap, nawala ang lamig na nararamdaman niya at napalitan ng nakakapasong galit. Isa itong kontrata. Isang palihim na kasunduan ng pangungutang na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. At ang gagamiting collateral, ang Dimasupil Foundation. Nakatitig si Theodora sa pinakababang bahagi ng papel. Nakasulat doon ang pangalan ng nag-iisang guarantor na sasagot sa lahat ng utang ng pamilya Madrigal sakaling bumagsak ang negosyo ng mga ito. Si Rafael Ilagan, ngunit ang mas nakapanlulumo ay ang pamilyar na kumpas ng ballpen sa ibabaw ng pangalan ng kanyang anak. Isang malinaw at perpektong huwad na pirma. Bakit Dimasupil Foundation ang nakasulat dito? May nalalaman ba si Doña Celestina sa tinatagong pagkatao ni Theodora o sadyang ginamit lang ng mapanlinlang na ginang ang malaking institusyon dahil ito ang pinakamadaling kuhanan ng pondo ng walang abiso? Binasag ng pag-ilaw ng kanyang lumang telepono ang kanyang malalim na pag-iisip. Ang pangalan ni Attorney Bayani Santos ang lumitaw sa screen. Sinagot niya ito. At agad na sumalubong ang nanggagalaiting boses ng kanyang tapat na abogado. Ma'am Theodora, nakarating na sa akin ang balita mula sa mga tauhan natin sa labas ng hotel. Garalgal ngunit puno ng awtoridad na wika ni Bayani. Ito na ang pinakamasahol na ginawa nila sa inyo. I have our internal security on standby. Ibigay niyo lang ang go signal, papasukin ko na sila, at ipapatigil ang kasal na yan. Pwede nating ipakulong si Vernique at ang ina niya ngayon din. Isang mahabang katahimikan ang namayani mula kay Theodora. Ang natural na instinct ng isang ina ay sirain ang pinto at iligtas ang kanyang anak mula sa nasusunog na bahay. Ngunit naalala niya ang mga mata ni Rafael, ang matatalim at duwag na mga mata na piniling lumingon palayo habang kinakaladkad siya palabas na parang aso. Gustong ibigay ni Rafael ang kanyang kaluluwa sa mga demonyo kapalit ng marangyang buhay. Huwag, Bayani, malamig at matigas na tugon ni Theodora. Bagaman tila tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang dibdib, sa bawat salitang binibitawan niya. I-pull out mo ang lahat ng tauhan natin. Hayaan mo silang magpakasal. Pero ma'am, papatayin nila ang kinabukasan ng anak ninyo. May plano silang ibaon si Rafael sa utang. Alam ko, matatag na sagot ni Theodora habang lukot na lukot ang peking kontrata sa kanyang kamao. Pinili niyang yakapin ang ginto kaysa sa ina niya. Wala akong anak na duwag. Hayaan mong maranasan niya kung paano masunog ng buhay sa loob ng hawlang pinili niya. Ihanda mo ang board of directors bukas ng umaga. May sarili akong plano. Pinatay ni Theodora ang tawag. Tumingin siyang muli sa malayo, sa direksyon ng matataas na pader ng hotel, at doon ay ibinaon niya ang natitirang awa sa kanyang puso. Sa kabilang dako, sa loob ng nagliliwanag at mainit na bulwagan, walang kamalay-malay si Rafael sa paparating na bagyo ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa harap ng isang marangyang mesa na napapalamutian ng mga puting rosas. Hawak ang isang mamahaling fountain pen na inabot sa kanya ni Doña Celestina. Sa tabi niya ay nakangiti si Vernique, suot ang kanyang malinis ng damit at ang maskara ng isang perpektong asawa. Nakatitig si Rafael sa marriage certificate. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga daliri. Sa pagdampi ng matulis na dulo ng ballpen sa makapal na papel, isang malaking patak ng itim na tinta ang biglang tumulo. Kumalat ito sa puting dokumento na tila isang lason na dahan-dahang sumasakop sa kanyang kinabukasan. Tiningnan niya ito ng may bigat sa dibdib. Hindi maalis ang paningin sa unti-unting paglawak ng mantsa ng tinta sa kamay ni Rafael. Ang mantsa ng tinta sa kanyang kamay kagabi ay tila hindi na mabubura, isang maitim na palatandaan ng sumpang kusang niyakap ni Rafael. Kinaumagahan, sa loob ng malawak at malamig na mansyon ng mga Madrigal, nakatayo siya sa harap ng malaking bintana. Paulit-ulit niyang sinusubukan na tawagan ang numero ng kanyang ina. Walang sumasagot. Ang mahabang katahimikan mula sa kabilang linya ay parang isang mabigat na batong dumadagan sa kanyang dibdib. Puno ng pagsisisi ang kanyang isipan,
Inaalala ang pagmamakaawa sa mga mata ni Theodora bago ito kaladkarin palabas sa ulan. Bago pa man niya pindutin muli ang tawag, isang malambot na kamay ang humaplos sa kanyang balikat. Si Doña Celestina, suot ang isang marangyang silk robe, ay may dalang matamis ngunit nakakalasong ngiti. Rafael Hijo, why the long face? You should be celebrating. Kami na ang pamilya mo ngayon. Malumanay na wika ni Celestina. Ang kanyang boses ay parang mantsang pilit na tinatakpan ng katotohanan. Sana huwag mo nang isipin ang nangyari kagabi. Remember, binuksan namin ang pinto ng mataas na lipunan para sa iyo. Binihisan ka namin. Huwag mong sirain ang reputasyon ng pamilya Madrigal at ang pagmamahal ng anak ko dahil lang sa maling awa mo sa babaeng iyon na walang ginawa kundi ipahiya tayo. Bumaba ang tingin ni Rafael. Pilit na nilulunok ang pait sa lalamunan. Ang tinutukoy nitong babaeng iyon ay ang ina niyang nagpalaki sa kanya, ngunit ang bigat ng utang na loob na isinumbat ni Celestina ay isang tanikalang pumipigil sa kanyang dila. Tumango na lamang siya bilang pagsuko. Pumasok si Veronique sa silid, may hawak na 2 tasa ng mainit at mamahaling kape. Napakaaliwalas ng kanyang mukha, tila walang inosenteng matanda ang sinaktan niya kagabi. Inabot niya ang isang tasa kay Rafael, ngunit natigilan siya nang mapansin ang nakapulupot sa puso ng kanyang asawa. Umismid si Veronique, bakas ang matinding pandidiri sa kanyang mga mata. Babe, what is that? Bakit suot mo pa rin yung mumurahing relo na yan? It looks like literal na galing sa basurahan. Mataray na sita ni Veronique, habang itunuturo ang lumang leather watch na bigay ni Theodora noong pumasa si Rafael sa board exam. Throw it away, I'll buy you a Rolex later. You're a Madrigal now, act like one. Nakakasira ng paningin. Kusang kumuyom ang kabilang kamao ni Rafael. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin na ang relong iyon ay binili mula sa daan-daang oras ng paglalaba at pananahin ng kanyang ina. Ngunit gaya ng kanyang kaduwagan kagabi, pinili niyang manahimik. Dahan-dahan niyang hinubad ang relo at ibinulsa ito, tinatanggap ang panibagong pagyapak sa kanyang pagkatao. Umalis ang mag-ina upang mag-asikaso para sa isang pagpupulong. Naiwang mag-isa si Rafael, ramdam ang pagkabagot at pangungulila. Kinuha niya ang kanyang lumang bagahe na hindi pa lubusang naiayos. Mula sa pinakailalim nito, maingat niyang inilabas ang isang maliit na garapon ng tuyo. Pabaon ito ni Theodora bago ang araw ng kasal. Niluto ng may labis na pagmamahal. Para sana may paboritong almusal ang anak sa unang araw ng buhay may asawa nito. Tinitigan ni Rafael ang garapon. Hindi namamalayang tumutulo na ang kanyang mga luha. Naglakad siya patungo sa higanting kusina ng mansyon. Sa loob ng malawak at makinang na refrigerator. Sa likod ng mga mamahaling keso, caviar at imported na prutas. Lihim niyang itinago ang garapon ng tuyo. Sa pinakasulok, tila ba iyon na lamang ang natitirang piraso ng kanyang tunay na tahanan na pilit niyang pinoprotektahan sa loob ng hawlang ginto. Pagsapit ng hapon, ipinatawag si Rafael sa marangyang opisina ni Celestina. May nakalatag na folder sa ibabaw ng mahogany desk. Rafael, since you're officially part of the business, I need you to sign this simple bank release form. Nakangiting utos ni Celestina. Inilalapit ang isang mamahaling fountain pen. Formalidad lang ito for our joint corporate accounts. You trust your new family, right? After all the favors and sacrifices we did for you? Napatitig si Rafael sa mga papel. Wala siyang naiintindihan sa mga teknikal na salita roon, ngunit ang pressure ng utang na loob na patuloy na isinusumbat sa kanya ay nagpatuloy sa pagdurog ng kanyang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang dokumento ng walang tanong-tanong. Ngumiti ng napakalapad si Celestina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinuha agad ng matanda ang folder at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Sa pagmamadali nito, naiwan ni Celestina ang kanyang tablet sa ibabaw ng mesa. Napansin ni Rafael ang patuloy na pag-ilaw ng screen nito. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga missed calls mula sa isang pangalang hindi pamilyar sa kanya. Mr. Chua. Sino ang taong ito at bakit tila desperadong makontak ang kanyang biyanan? Bago pa man niya makuhang mag-isip ng malalim, nakaramdam siya ng panginginig mula sa sariling bulsa. Kinuha niya ang kanyang telepono.
Isang automated email mula sa pinakamalaking bangko ng bansa ang pumasok sa kanyang inbox. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Rafael habang binabasa ang nilalaman nito. Congratulations, Mr. Rafael Ilagan. Your signature has been verified. You are now the primary and sole guarantor for the corporate loan restructuring of Madrigal Estates, amounting to 1.2 billion pesos. In the event of default, all legal and financial liabilities will be directed entirely to you. Nabitawan ni Rafael ang telepono sa ibabaw ng mesa. Nanlamig ang buong katawan niya, tila binuhusan ng yelo ang kanyang gulugod. Wala siyang pag-aari, wala siyang pera. Ibinenta siya ng pamilyang pinili niya upang saluhin ang isang impyernong hindi niya ginawa. Ang patuloy na pag-ilaw ng screen ng telepono sa ibabaw ng mesa, ang tanging nagsisilbing saksi sa tuluyang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang patuloy na pag-ilaw ng screen ng telepono sa ibabaw ng mesa ay tila isang babala ng paparating na dilubyo. Hindi makahinga si Rafael. Ang mga letrang naglalaman ng bilyong pisong utang ay parang mga makamandag na ahas na unti-unting sumasakal sa kanyang lalamunan. Wala sa sariling tumakbo siya palabas ng opisina, nanginginig ang mga binti, pababa patungo sa engranding dining hall kung saan nagaganap ang isang marangyang dinner party para sa mga kasosyo sa negosyo ng mga Madrigal. Kailangan niya ng paliwanag. Kailangan niyang malaman na isa lamang itong malaking pagkakamali at hindi siya tuluyang ibinenta ng pamilyang kanyang pinili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na kasuotan ang pumasok sa bulwagan. May bitbit na makakapal na dokumento. Sila ang mga opisyales ng bangko kasama ang ilang investigador ng gobyerno. Tumahimik ang musika at namatay ang mga tawanan ng mga panauhin. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Doña Celestina. Ang kaninang nakangiting senyora na nagmamalaki sa kanyang mga bisita ay biglang napaluhod, umiiyak ng mapait at nagtatago sa likod ng kanyang anak na si Veronique. Itinuro ng matanda ang nanginginig na si Rafael. Wala kaming alam sa mga pekeng kontratang iyan. Humahagulgol na paratang ni Celestina, perpektong umaarte na tila isang inosenteng biktima ng karahasan. Si Rafael, siya ang nagasikaso ng lahat ng papeles. Ginamit niya ang tiwala namin. He manipulated my daughter to marry him para makuha niya ang access sa corporate accounts namin. Isa siyang manloloko, parang pinukpok ng maso ang ulo ni Rafael. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay kasinungalingang binalangkas ng buong husay upang idin siya. Napagtanto niyang ang simple bank release form na pinirmahan niya kaninang hapon ay ang kanyang sariling death warrant. Hinarap niya ang kanyang asawa, ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Veronique, please tell them the truth. Alam mong wala akong kinuha. Pinapirma lang ako ng mommy mo kanina para raw sa joint accounts natin. Pagmamakaawa ni Rafael, lumalapit at pilit na inaabot ang kamay ng kanyang asawa. Ngunit umurong si Veronique na tila nakakita ng isang nakakadiring insekto. Walang bakas ng pagmamahal o awa sa kanyang magagandang mata, tanging wagas na pagkasuklam lamang. Don't you dare touch me. You're nothing but a deceitful squatter. Inakala mo ba talagang papakasalan kita dahil mahal kita? You are just a shield, isang pathetic pawn para saluhin ang mga problema ng pamilya ko. Ngayon, pagbayaran mo ang pagiging ambisyoso mo. Security, ilabas niyo ang basurang ito sa pamamahay ko. Wala pang isang segundo, marahas na hinawakan ng dalawang malalaking gwardya ang magkabilang braso ni Rafael. Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit wala siyang laban sa lakas ng mga ito. Kinaladkad siya sa kahabaan ng pasilyo, sinasaktan, itinataboy palabas na parang isang asong may rabies. Sa gitna ng kaguluhan, napunit ang kanyang bulsa at nahulog ang lumang leather watch na bigay ng kanyang ina. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rafael. Hindi niya ininda ang sakit ng pagkaladkad ng mga gwardya. Hindi niya iniyakan ang pagkawala ng kanyang marangyang titulo o ang pagkasira ng kanyang kasal. Sa gitna ng sahig, buong lakas siyang kumawala ng isang saglit. Dumapa sa malamig na marmol at desperadong inabot ang murang relo. Tinapakan ng isang gwardya ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi niya binitawan ang relo.
Iyon na lamang ang natitirang ebidensya na minsan sa buhay niya, may isang taong nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Itinulak si Rafael palabas ng malaking gate ng mansyon. Dumapa siya sa matigas at maruming kalsada, sugatan at walang dalang kahit ano, kundi ang suot niyang damit at ang relong mahigpit na nakakuyom sa kanyang palad. Tahimik na sumara ang naglalakihang bakal na gate ng mga madrigal, ikinukulong ang mga demonyo sa loob ng kanilang palasyo at iniiwan siyang mag-isa sa dilim. Pinarusahan siya ng tadhana sa parehong paraan kung paano niya pinanood ang kanyang ina na itaboy sa ulan. Habang dahan-dahan siyang bumabangon, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa masukal na bahagi ng kalsada. Tahimik nitong pinagmamasdan ang kanyang pagpapalayas. Hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob dahil sa dilim ng salamin nito, ngunit nararamdaman niyang may mga matang nagbabantay sa bawat pagbagsak niya. Bago pa man siya makahakbang palapit upang humingi ng tulong sa sasakyang iyon, isang sasakyan ng mga awtoridad ang biglang huminto sa kanyang harapan. Ang matatalim na liwanag na pula at asul ay bumalot sa kanyang pagkatao, nagsisilbing hudyat ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Isang pulis ang mabilis na bumaba, may hawak na isang piraso ng papel na may selyo ng korte. Rafael Ilagan, may warrant of arrest ka para sa kasong syndicated estafa. Sumama ka sa amin ng mapayapa. Wala nang nagawa si Rafael, kundi ibaba ang kanyang ulo ng tuluyan. Tinatanggap ang nakakapasong lamig ng posas sa kanyang pulso. Ang nakakapasong lamig na naramdaman ni Rafael sa kanyang pulso ay tila umabot hanggang sa pinakamataas na palapag ng Di Masupil Holdings, kung saan nagahari ang isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuang gawa sa salamin at bakal. Pumasok si Teodora. Wala na ang nanlilimahid na damit, ang amoy ng sabong panlaba at ang nakayukong postura ng isang hamak na mananahina sanay yumuko sa mga mapangaping mata. Suot niya ngayon ang isang eleganteng itim na suit na sumasalamin sa bilyon-bilyong pisong kapangyarihang matagal niyang itinago sa anino ng kanyang simpleng buhay. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay may awtoridad na nagpapatayo sa lahat ng board of directors sa loob ng silid, sa pangunguna ng tapat na si Attorney Bayani Santos. Yumuko ang mga pinakamakapangyarihang negosyante sa kwarto bilang paggalang sa pagbabalik ng nag-iisang reyna ng kanilang imperyo. Sa harap ng isang malaking projector screen, nakapaskil ang mga dokumento at naglalakihang litrato ng pamilya Madrigal, lalo na ang palalong mukha ni na Doña Celestina at Veronique. Tinitigan ito ni Teodora ng walang kaabog-abog. Wala nang natitirang kahinaan sa kanyang tindig. Gusto kong bilhin ninyo ang lahat ng utang ng mga Madrigal mula sa lahat ng bangko at private creditors nila. Lahat hanggang sa huling sentimo, matigas at malamig na utos ni Teodora. Gawin ninyo ito ng palihim sa pamamagitan ng mga dummy corporations natin. I want total control over their assets. Gusto kong kapag nagising sila bukas, sa atin na nakapangalan ang mismong lupang inaapakan nila. Lumapit si Attorney Bayani, may inilapag na isang manipis at nakasasarang folder sa ibabaw ng mesa. Naiayos na po namin yan, Ma'am Teodora. Ngunit may isang mahalagang balita pa akong kailangang sabihin. Panimula ng abogado, ang boses ay nagdadala ng bigat. Nakuha ko na po ang ulat mula sa itim na sasakyan na pinadala natin kagabi upang magbantay sa labas ng mansyon. Naaresto na si Rafael. Kasalukuyan siyang nakakulong sa City Jail para sa kasong syndicated estafa na ibinintang sa kanya ni na Celestina. Kung magbibigay kayo ng go signal, pwede kong ayusin ang piyansa niya ngayon din upang hindi siya matulog sa maruming selda. Huminto ang pagtibok ng puso ni Teodora. Isang matalim na sakit ang rumihistro sa kanyang dibdib. Parang may bakal na kamay na pumipiga sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang utusan ang lahat ng tao sa silid na tumakbo at bawiin ang kanyang anak mula sa dilim. Bilang isang ina, ang marinig na nasa likod ng malamig na rehas, ang kanyang anak ay isang impyernong hindi masukat. Ngunit kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang kalawang ng sariling dugo. Ipinasok niya ang kanyang nanginginig na kamay sa loob ng kanyang mamahaling suit at doon sa tapat ng kanyang dibdib,
Mahigpit niyang kinapitan ang isang murang rosaryong gawa sa kahoy. Ito ang tanging sandatang nagbibigay sa kanya ng lakas, upang hindi bumigay sa emotion. Huwag mong pipiyansahan si Rafael. Pumipiyok ngunit matatag na sagot ni Teodora. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Hayaan mo siyang maranasan ang lamig ng sementadong sahig na walang kutsyon. Kailangan niyang matutunan na hindi lahat ng pagkakamali ay pwedeng burahin ng pera. Ang pagliligtas sa kanya ngayon ay pagpatay sa natitira pa niyang dignidad. Tumango si Bayani, bagaman may nakatagong awa sa kanyang mga mata, para sa binatang dahan-dahang pinipiga ng tadhana. Naiintindihan ko po. On a positive note, nakuha na rin natin ang mga kopya ng mga orihinal na ledger na nagpapatunay na matagal ng bangkarote ang mga Madrigal bago pa man nila nakilala si Rafael. Utang natin ito sa insider natin sa loob mismo ng kanilang mansyon. Hindi na pinangalanan ni Teodora kung sino ang taong iyon. Isang lihim na alyansa ang tahimik na gumagalaw sa likod ng mga Madrigal, isang taong kinasusuklaman ng panloloko ni Celestina at handang isugal ang lahat upang pabagsakin ang huwad na palasyo mula sa loob. May isa pa po, patuloy ng abogado habang binubuksan ang screen ng kanyang tablet. Bukas ng gabi, magsasagawa ng isang grand press conference si Doña Celestina sa parehong hotel kung saan ginanap ang kasal. Ipapahayag nila sa buong high society na nalinis na nila ang kanilang utang at ipapakilala nila ang kanilang bagong savior at investor, ang kumpanyang nakabili ng kanilang utang, ang Dimasuple Holdings. Inaasahan nilang ang mismong Mr. Yu na chairwoman natin ang dadalo upang iligtas ang reputasyon nila. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teodora. Isang ngiting nagtatago ng libu-libong ipo-ipo at nagbabadyang puot na handa ng pakawalan. Tinitigan niya ang mukha ni Celestina na patuloy na nakapaskil sa malaking screen. Ihanda ninyo ang pinakamagarang sasakyan ko para bukas. Kalmadong pahiwatig ni Teodora, ang kanyang boses ay may dalang pangako ng isang perpektong paghihiganti. Nakakahiya naman kung mahuhuli tayo sa pagdiriwang ng sarili nilang katapusan. Ang pagtunog ng mikropono sa isang malaking entablado ay nag-aabang ng katotohanan. Ang pag-alingaw ng boses mula sa mikropono ay bumalot sa buong grand ballroom ng hotel, ang mismong lugar kung saan naganap ang peking kasal na sumira sa buhay ng mag-ina. Sa pagkakataong ito, walang mga bulaklak para sa ikakasal. Puno ang bulwagan ng mga matatalim na lente ng kamera at mga mamamahayag mula sa iba't ibang istasyon ng balita. Sa gitna ng entablado, suot ang mga puting damit na sumisimbolo ng huwad na kalinisan. Nakaupo sina Doña Celestina at Veronique. Ang kanilang mga mukha ay tila mga perpektong pintura ng kalungkutan na itinago sa ilalim ng makapal na makeup. We have been victims of a grand deception, madramang pahayag ni Doña Celestina, habang pinupunasan ang isang peking luha gamit ang kanyang silk na panyo. Ginamit ng lalaking iyon ni Rafael Ilagan ang inosenteng puso ng anak ko upang makapasok sa aming pamilya at subukang nakawin ang pinaghirapan ng aming mga ninuno. But the Madrigals will not fall. We are survivors. Inagaw ni Veronique ang mikropono mula sa kanyang ina. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera, nag-aapoy sa matinding kayabangan at panlilin lang ang kanyang mga mata. He was a parasite, isang squatter na nagpanggap na desente. Pinilit niyang ipasok sa bahay namin ang kanyang ina, isang basurerang magnanakaw na sinubukang kunin ang mga alahas ko noong mismong araw ng kasal. Naniwala kami sa kanila. Pero ngayon, tapos na ang pananamantala niya. Sa isang masikip, madilim at umaalingasaw na selda ng City Jail, pinapanood ni Rafael ang lahat ng kasinungalingang ito mula sa isang maliit at malabong telebisyon na nakasabit sa dingding ng opisina ng mga gwardya. Nakakapit ang kanyang magagaspang na kamay sa malamig na rehas ng selda. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila mga patalim na paulit-ulit na humihiwa sa kanyang balat. Wala siyang magawa kundi umiyak sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Napatingin si Rafael sa sahig na puro putik at amoy ihi. Sa labas ng kulungan, ramdam niya ang panlalamig ng hangin dahil sa malakas na ulan. Sa mga ganitong gabi noong siya ay bata pa, hindi niya kailanman naramdaman ang ginaw.
Palaging may mainit na sabaw ng tinolang manok na nakahanda sa kanilang maliit na mesa. Inaalala niya ang ngiti ng kanyang ina habang hinahipan ang mainit na sabaw bago isubo sa kanya, sinisiguradong hindi mapapaso ang kanyang dila. Ipinagpalit niya ang tunay na init ng pagmamahal na iyon para sa magagarang damit at peking pangako ng mga taong ngayon ay tumatawag sa kanya at sa kanyang ina bilang mga basura. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay hindi na kayang sukatin ng anumang luha. Bumalik ang atensyon ng buong bansa sa live broadcast sa hotel. Isang matapang na reporter ang tumayo mula sa likuran upang magbato ng isang tanong na nagpalito sa isipan ng marami. Doña Celestina, sinasabi po ninyong may isang bilyonaryo na sumalo sa lahat ng pagkakautang ninyo. Ngunit paano po pumayag ang mga bangko na mailipat agad ang lahat ng inyong assets nang hindi nyo man lang nakikilala ng personal kung sino ang tunay na bumili at kumontrol sa mga ito? Hindi po ba delikado na nasa kamay ng isang estranghero ang titulo ng inyong mansyon? Mabilis na itinago ni Celestina ang kanyang kaba sa pamamagitan ng isang mapang-uyam na halakhak. Young man, billionaires prefer their privacy. Ang tiwala ay nakukuha sa pangalan. The Dimasupil Holdings is a giant institution at nakita nila ang halaga ng pamilya Madrigal. In fact, ang mismong chairwoman ng Dimasupil Empire ay paparating na ngayon din upang formal na iproklama ang aming partnership. Siya ang aming tagapagligtas. Siya ang magpapatunay na ang pamilya namin ay kabilang pa rin sa pinakamataas na antas ng lipunan. Tumayo si Doña Celestina at iniunat ang kanyang mga braso, humihingi ng palakpak mula sa mga panauhin. Ladies and gentlemen, let us all rise and welcome the woman who saved the Madrigal legacy, ang nag-iisang reyna ng Dimasupil Holdings. Inasahan ni Celestina na maririnig niya ang masigabong palakpakan at ang pagtugtog ng isang marangyang musika. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Biglang bumukas ang malalaking pintuan ng Grand Hall at isang nakakabinging katahimikan ang sumakop sa buong silid. Maging ang mga kamera ng mga reporter ay tila nakalimutang kumuha ng litrato. Ang lahat ng tao ay nakatitig sa iisang direksyon, pigil ang kanilang hininga. Isang pamilyar na figura ang dahan-dahang naglalakad sa ibabaw ng mahabang red carpet. Ang tunog ng mamahaling takong na tumatama sa marmol na sahig ay tila mga palaso na dumiretso sa puso ng mga nagkakasala. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katotohanang matagal na ibinaon sa limot. Pumasok si Theodora sa Grand Hall, hindi bilang isang nakayukong may na nagtatago sa anino ng mga aranya, kundi bilang isang naglalagablab na imperyo. Ang kanyang itim na suit ay sumasalamin sa kanyang kapangyarihan, habang ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Walang bahid ng anumang awa o panginginig. Nang makita siya ni Doña Celestina mula sa entablado, nawala ang peking ngiti sa mga labi ng matanda. Namutla ang kanyang mukha na tila nakakita ng multo. Pilit na kinapitan ni Celestina ang gilid ng podium upang hindi matumba, bago galit na kinuha ang mikropono. What is the meaning of this? Bakit nakapasok ang basurerang ito rito? Guards, hindi niyo ba nakikita na sinisira ng babaeng iyan ang presscon namin? Nanggagalaiting sigaw ni Celestina, ang kanyang boses ay unti-unting nababasag sa kaba. Mabilis na tumayo si Veronique. Nanlilisik ang mga mata sa matinding pandidri, habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Theodora. Kaladkarin niyo palabas ang magnanakaw na yan. She's obsessed with us. Baka may dalang patalim ang baliw na yan para saktan kami. Mabilis na lumapit ang mga gwardya ng hotel upang sunggaban ang mga braso ni Theodora, katulad ng ginawa nila noong gabi ng kasal. Ngunit bago pa man dumampi ang kanilang mga kamay, isang hanay ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit ang biglang humarang. Sila ang private security ng Dimasupil Holdings. Sa likuran nila ay lumabas si Attorney Bayani Santos. Ang kanyang tindig ay nagdadala ng kapangyarihan na nagpatahimik sa buong bulwagan. Huwag kayong manghas na hawakan ang panauhing pandangal ng pagtitipong ito. Malakas at buong-buong pahayag ni Bayani, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Umakyat siya sa entablado, tiningnan ng tuwid sa mata ang nanginginig na si Celestina at hinarap ang mga naguguluhang miyembro ng media.
Ladies and gentlemen, allow me to introduce the sole owner, the true savior, and the reigning chairwoman of the Dimasupil Empire, Ma'am Teodora Ilagan Dimasupil. Sumabog ang nakakabulag na liwanag mula sa daan-daang lente ng kamera. Ang mga mamamahayag ay nagkagulo, nag-uunahang makuha ang mukha ng bilyonaryang ilang dekadang nagtago sa publiko. Bumigay ang mga tuhod ni Celestina. Napaupo siya sa kanyang upuan, hapong-hapo at hindi makahinga. Nanlaki ang mga mata ni Veronique, umaawang ang mga labi na tila tinakasan ng sariling kaluluwa. Ang babaeng sinampal niya, tinawag na squatter, at itinaboy sa ulan, ay ang mismong Diyosang may hawak ng kanilang buhay at kamatayan. Dahan-dahang umakyat si Teodora sa entablado. Walang sumubok na pigilan siya. Lumapit siya sa podium kung saan nakatayo ang mikropono na ginamit ni Celestina at Veronique upang magpakalat ng kasinungalingan. Bago siya magsalita, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang pamilyar na bagay, ang murang bimpo na inabot sa kanya ng batang janitress noong gabing itinaboy siya sa ulan. Maingat niyang pinunasan ng mikropono gamit ang bimpo. Ang kanyang mga galaw ay puno ng kalmado ngunit nakakamatay na insulto. Nandidiri ako sa amoy ng kasinungalingan na naiwan dito. Malamig na wika ni Teodora. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit sapat ito upang magdulot ng kilabot sa gulugod ng lahat ng naroon. Tumingin siya ng diretso kay Celestina. Hindi ako pumunta rito upang iligtas kayo. Pumunta ako rito upang maningil. Itinaas ni Teodora ang kanyang kamay, isang senyas kay Attorney Bayani. Sa isang iglap, nagbago ang imahe sa malaking projector screen sa likuran nila. Sa halip na logo ng kumpanya, lumabas ang isang malinaw na video mula sa CCTV. Ipinakita nito si Celestina at Veronique sa loob ng kanilang pribadong opisina sa mansyon. Malinaw na nagpaplano kung paano gagamitin ang pirma ni Rafael upang ipasa rito ang kanilang bilyong-pisong utang. Kasunod nito ay ang mga larawan ng kanilang mga original na private ledger, mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang matagal ng pagkakabangkarote. Gusto nang lamunin ng lupa si Celestina. Ang kanyang makapal na makeup ay hindi na kayang itago ang mapuputlang labi at matinding kahihiyan habang tinitingnan siya ng may pandidiri ng buong high society. Ngunit sa likod ng kanyang pagkawasak, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Paano nakuha ni Teodora ang mga video at pribadong libro na mahigpit na nakatago sa loob mismo ng kanilang kwarto? Sino ang aninong nagtraidor sa kanila at lihim na nag-abot ng lason na tatapos sa kanilang imperyo? Hindi na binigyan ni Teodora ng pagkakataon ang mga madrigal na magsalita. Hinarap niya si Attorney Bayani sa harap ng lahat ng camera na patuloy na kumukuha ng ebidensya ng kanilang pagbagsak. Bayani, ipatupad mo na ang agarang foreclosure ng lahat ng ari-arian ng pamilya Madrigal ngayon din. Utos ni Teodora, ang boses ay parang hatol ng kamatayan. Kuhanin ninyo ang mansyon, ang mga sasakyan, at ang mga bank accounts. Palayasin ninyo sila ngayon din. At siguraduhin ninyong walang sino man sa kanila ang makakapagdala palabas, kahit isang panyo o isang damit. Iniwan ni Teodora ang entablado ng walang lingon-likod, iniiwan ang mga madrigal na lumuluha, nagsusumamo, at nilalamon ng eksaktong kahihiyan at kawalan ng pag-asa na ipinaramdam nila sa kanya at sa kanyang anak. Ang tunog ng pagbagsak ng maso ng husgado ay naghihintay na lamang sa kumpas ng oras. Ang pagbagsak ng maso ng husgado ay hindi lamang umaling-aungaw sa loob ng korte, kundi nagdulot ng isang napakalakas na lindol na yumanig sa mga matibay na haligi ng palasyo ng mga madrigal. Kinaumagahan, binalot ng mga sasakyan ng pulisya at mga sheriff ang labas ng malawak na mansyon. Ang mga matataas na gate na dati nagsisilbing harang upang hindi makapasok ang mga itinuturing nilang mababang uri ay puwersahang binuksan upang ilabas ang mga tunay na basura ng lipunan. Sa loob, nagkakagulo ang mga tauhan ng korte sa pag-iimbentaryo at paglalagay ng padlock sa bawat mamahaling pinto. Sinubukan ni Veronique na tumakas sa likod ng bahay. May bitbit siyang isang mamahaling bag na siksik ng mga diamante at gintong alahas.
Ngunit bago pa man siya makalabas ng hardin, hinarang siya ng 2 pulis at walang awang kinuha ang bag mula sa kanyang panginginig na mga kamay. Sa pagpupumiglas niya, bumukas ang bag at nagkalat ang mga kumikinang na perlas at kwintas sa maruming lupa. "Get your filthy hands off my things! Akin yan! Bigay iyan ng daddy ko bago siya mamatay!" Matinis na sigaw ni Veronique, halos maglupasay sa putikan, upang pulutin ang mga alahas na ngayon ay nababalot na ng dumi. Ngunit itinulak lamang siya ng mga awtoridad palabas ng gate. Sa labas, sa harap ng napakaraming tao, pilit na ipinagtatanggol ni Doña Celestina ang kanyang natitirang dignidad. Nakatingin sa kanila ang mga mayayamang kapitbahay na dati nilang minamaliit at pinagtatawanan. "What are you all looking at? This is just a temporary setback. We are the Madrigals. Mababawi namin ang lahat ng ito, mark my words." Sigaw ni Celestina, pilit inaayos ang kanyang gusot na sutlang damit habang itinataas ang kanyang baba. Ngunit walang naniwala sa kanya. Sa halip na paggalang, mga mapang-uyam na halakhak at bulungan ang isinukli ng mga tao. Ang kanyang pangalan na dati kasing kahulugan ng kapangyarihan ay naging isang malaking biro na lamang sa mata ng lipunan. Napatingin si Veronique sa isang basag na salamin ng sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang kanyang mamahaling makeup ay kumalat na at nagmukhang itim na luha dahil sa pag-iyak, habang ang kanyang peking pilikmata ay bahagya ng nakalaylay. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ng gumuho ang kanyang ilusyon. Wala na ang prinsesa. Ang nakikita niya ngayon ay isang kaawa-awa at mapanlinlang na babaeng nawalan ng lahat ng kinang at nakatago sa sariling kasinungalingan. Habang tinitikman ng mga madrigal ang mapait na bunga ng kanilang kasakiman, sa kabilang panig ng lungsod, dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng city jail. Lumabas si Rafael, nakayuko, bitbit ang isang maliit na supot ng kanyang mga lumang gamit. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas nang ipaalam sa kanya ng investigador na na-dismiss na ang lahat ng kaso laban sa kanya. Ang mga matitibay na ebidensyang isinuwite ni Attorney Bayani Santos ay naglinis sa kanyang pangalan at nagdiin sa mga madrigal. Ngunit kasabay ng paglaya niya ay ang pagsabog ng isang katotohanang dumurog sa buong kaluluwa niya. Ang chairwoman ng Dimasupil Holdings. Ang bilyonaryang nagpabagsak sa mga madrigal at nagligtas sa kanya mula sa pagkakakulong. Ang babaeng tinawag niyang ina, ang babaeng itinakwil niya at hinayaang kaladkarin sa ulan dahil sa kanyang kaduwagan, ay iisa. Hindi saya ang naramdaman ni Rafael sa kanyang paglaya. Isang matinding kahihiyan ang sumakop sa buong pagkatao niya. Saan siya pupunta ngayon? Paano niya haharapin ang inang tinalikuran niya para sa mga taong siya namang nagtangkang sumira sa kanyang buhay? Paglabas niya sa presinto, sumalubong sa kanya ang mapanglaw na hangin. Ngunit sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang isang pamilyar at marangyang itim na sasakyan na nakaparada. Bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Alam niya kung sino ang nasa loob nito. Ang kanyang ina. Ang inang kahit sinaktan niya, nang lubos ay gumawa pa rin ng paraan upang hindi siya mabulok sa kulungan. Bumagsak ang mga maiinit na luha ni Rafael. Hindi na niya inisip ang sasabihin ng ibang tao. Tumakbo siya palapit sa sasakyan, handang isuko ang natitira niyang pride. Handa siyang lumuhod sa matigas na semento, humagulgol at magmakaawa para sa kapatawaran. Ang mabilis na tibok ng puso ng nagkasalang anak ay ang tanging pumapailan lang sa tahimik at malamig na lansangan. Tumakbo siya palapit sa nakaparadang sasakyan. Dahan-dahang bumaba ang madilim na salamin sa likurang bintana. Tumambad sa kanya ang mukha ni Teodora. Walang emosyon, malamig at tila bato. Bumagsak ang mga tuhod ni Rafael sa basang aspalto. Wala siyang pakialam kung madumihan ang kanyang damit o kung may ibang taong nakatingin mula sa malayo. Pilit niyang inabot ang kamay ng kanyang ina na nakapatong sa hita nito, ngunit mabilis itong iniwas ni Teodora. Patawarin mo ako! Humahagulgol na pagsamo ni Rafael. Ang kanyang boses ay nababasag sa bawat salita. I was so stupid. Nabulag ako. Ginamit lang nila ako, ma. Patawarin mo ako, please. Iuwi mo na ako. Pangako, babawi ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo.
Gagawin ko ang lahat. Tinitigan lamang siya ni Theodora. Walang pumatak na luha sa mga mata ng matanda, ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga yelong tumusok sa kaluluwa ng binata. Inilabas kita mula sa presinto hindi dahil pinapatawad na kita. Malamig na tugon ni Theodora, ang bawat bigkas ay may dalang pait na naipon mula noong gabing itaboy siya sa ulan. Ginawa ko iyon dahil hindi ko hahayaang may dugong di masupil na mabulok sa kulungan nang dahil lang sa mga basurang gaya ng mga madrigal. Nilinis ko lang ang pangalan ng pamilya ko, Rafael. Huwag mong isipin na nililinis ko rin ang mga kasalanan mo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Umiling siya, pilit kinakapa ang awa sa puso ng inang minsan ay ibinigay ang lahat para sa kanya. Ma, anak mo ako. Ako to, si Rafael. Wala na akong pupuntahan. Wala na akong pera, wala na akong asawa. Ikaw na lang ang meron ako. Wala na akong anak. Mariin at matalim na putol ni Theodora. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na pumasok ng malalim sa dibdib ni Rafael. Nang tumalikod ka habang kinakaladkad ako ng mga gwardya, nang pinili mo ang ginto at apelido ng mga taong umapak sa pagkatao ko, namatay ang anak ko sa gabing iyon. Hindi kita kilala. Isang duwag ang nakaluhod sa harap ko ngayon. Ma, please, I'll do anything. Magtatrabaho ako sa kumpanya natin. I'll prove myself to you. Desperadong pakiusap ni Rafael, nakakapit na sa gilid ng bintana ng sasakyan habang walang patid ang pag-agos ng kanyang mga luha. Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, umpisahan mo sa ibaba. Mabuhay ka ng walang apelyido ko at walang pera ko. Maging lalaki ka muna bago mo ako tawaging ina, pinal na utos ni Theodora. Hinarap niya ang kanyang seryosong driver. Umalis na tayo. Dahan-dahang umangat ang salamin ng bintana. Habang unti-unting sumasara ito, pinigilan ni Rafael ang kanyang paghinga. Sa huling saglit bago tuluyang maging madilim ang salamin at itago ang loob ng sasakyan, nakita niya ang isang eksenang habambuhay na uukit sa kanyang isipan. Nakatalikod si Theodora, tuwid na tuwid ang pagkakaupo, ngunit ang mga balikat nito ay matinding nanginginig. Umiiyak ang kanyang ina. Sa likod ng matapang at malamig na maskara ng isang bilyonaryang nagpaparusa sa kanyang anak, ay ang isang inang tahimik na nadudurog ang puso sa bawat pamamalo na kanyang ginagawa. Masakit para kay Theodora ang iwan sa kalsada ang anak, ngunit alam niyang ito lamang ang tanging paraan upang matuto itong tumayo sa sariling mga paa. Umusad ang marangyang sasakyan palayo. Naiwan si Rafael na nakaluhod sa gitna ng kalsada, nakayuko at humahagulgol habang tinatanggap ang parusang mas masakit pa sa pagkakakulong. Ang pagpapatawad ay hindi nabibili ng mga luha at madaling paghingi ng tawad. Kailangan itong pagbayaran ng dugo at pawis. Lumipas ang ilang oras, tumayo si Rafael at naglakad ng walang direksyon. Malamig ang hangin ng gabi, wala siyang laman sa bulsa, walang makakain at walang mauuwian. Pumasok siya sa isang madilim at makipot na eskinita, umaasang makakahanap ng sulok na pwedeng silungan. Ngunit sa kalagitnaan ng dilim, napansin niya ang mga gumagalaw na anino. 4 na lalaking tambay, may mga hawak na patalim at matitigas na kahoy, ang dahan-dahang humarang sa kanyang dadaanan. Tiningnan nila si Rafael mula ulo hanggang paa, tila mga gutom na lobo na nakakita ng walang laban na biktima. Wala na siyang lakas upang tumakbo. Ang pagbuhos ng mabigat na ulan sa kalsada ay nagsimulang lamunin ang natitirang init sa kanyang katawan. Nilamon ng dilim at ng walang awang pananakit ang natitirang dangal ni Rafael ng gabing iyon. Hindi siya lumaban. Hinayaan niyang kunin ng mga tambay ang kanyang mamahaling sapatos at jacket. Ngunit nang subukan nilang agawin ang lumang leather watch na bigay ng kanyang ina, ibinaluktot ni Rafael ang kanyang katawan upang harangan ang mga sipa. Niyakap ng mahigpit ang kanyang braso hanggang sa magsawa ang mga umaatake at iwan siyang duguan sa kalsada. Sa unang pagkakataon, mas pinili niyang masaktan pisikal kaysa isuko ang kaysa-isang bagay na may tunay na halaga. Makalipas ang ilang linggo, isang bagong Rafael ang nililikha ng hirap at pawis. Malayo sa magagarang opisina at malalamig na aircon, natagpuan niya ang sarili bilang isang pahinante
sa isang maingay at maputik na fishport sa Navotas. Wala siyang apelidong ginamit. Wala siyang pamilyang ipinagmalaki. Ang dati niyang makikinis na kamay na sanay pumirma ng mga tseke ay ngayon ay puno ng hiwa mula sa matatalim na palikpik ng isda, magagaspang at amoy lansa. Sa kalagitnaan ng pagbubuhat ng isang napakabigat na banyera ng yelo at isda, nadulas si Rafael sa malangis na semento. Bumagsak siya ng malakas. Dumagan sa kanyang balikat ang mabigat na lalagyan. Narinig niya ang tawanan ng ilang kapwa kargador. Nangilid ang kanyang mga luha sa matinding pagod at kirot ng kalamnan. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang isubsob ang kanyang mukha sa putikan at huwag nang bumangon. Ngunit sa pagpikit niya, nakita niya ang mga kamay ng kanyang inang si Teodora, mga kamay na namumula sa kakuskos ng mga maruruming damit ng ibang tao, mga kamay na natusok ng libu-libong karayom, mapag-aral lang siya. Kung nakaya ng kanyang ina ang dekadekadang paghihirap ng walang reklamo, wala siyang karapatang sumuko ngayon. Huminga siya ng malalim, kinagat ang kanyang labi hanggang sa dumugo, at muling binuhat ang banyera ng may panibagong lakas. Habang nagpapahinga sa gilid ng pantalan, napansin ni Rafael ang isang barya na nahulog mula sa bulsa ng isang naglalakad na mamimili. Gumulong ito papunta sa maputik na kanal. Noong nakatira pa siya sa mansyon ng mga Madrigal, hindi niya kailanman pag-aaksayahan ng panahon ang isang pisong barya. Ngunit ngayon, dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot niya ang barya mula sa putik, maingat na pinunasan sa kanyang suot na sando, at itinago sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang tunay na bigat ng bawat sentimong pinagpapawisan. Bago pa man siya makabalik sa trabaho, 2 pamilyar na figura ang lumapit sa kanya. Halos hindi niya makilala ang mga ito sa unang tingin. Si Doña Celestina, na dati balot ng diamante, ay nakasuot na ngayon ng kupas at gusot na duster. Samantalang si Veronique ay magulo ang buhok at namamayat. Wala na ang kanilang kaartehan. Napalitan ito ng despresyon mula nang tumira sila sa isang masikip na squatter. "Rafael, please," nanginginig na pakiusap ni Veronique. Pilit na inaabot ang maruming braso ng asawa kahit kitang-kita ang pandidiri sa kanyang mga mata. "You're still my husband. Kailangan namin ng pera pambili ng pagkain. Hindi na namin kaya doon sa nililipatan namin. They are treating us like animals." Tinitigan ni Rafael ang babaeng minsang sumira sa kanyang buhay. Walang galit sa kanyang puso, kundi isang matinding pagkaawa para sa mga taong hindi pa rin natututo. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Veronique mula sa kanyang braso. "Wala na tayong kinalaman sa isa't isa, Veronique." Kalmado ngunit matigas na sagot ni Rafael. "Ginamit niyo ako nung may pakinabang ako. Ngayon, maranasan niyo ang buhay na pilit niyong inilalayo sa inyo. Huwag na kayong babalik dito." Tinalikuran niya ang mag-ina na humahagulgol sa gilid ng kalsada. Hindi na siya ang duwag na sunod-sunuran sa utang na loob. Sa kanyang paglalakad pabalik sa trabaho, hindi niya napansin ang isang anino ng isang lalaki na nakatayo sa madilim na bahagi ng imbakan ng yelo. Laging naroon ang aninong ito tuwing gabi, tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Rafael, bawat pagbagsak, at bawat pagbangon niya. Dumating ang araw ng sahod. Mahigpit na hawak ni Rafael ang maliit na sobreng naglalaman ng kanyang isang linggong pinaghirapan. Ginamit niya ang unang bahagi nito upang bumili ng isang balot ng mainit na pandesal mula sa panaderya. Alam niya na hindi pa siya handang magpakita sa kanyang ina at lalong alam niyang hindi pa ito handang tanggapin siya. Ngunit gusto niya lamang iparamdam rito na buhay siya, na lumalaban siya, at natuto na siyang kumita sa marangal na paraan. Naglakad siya ng mahigit 1 oras patungo sa lumang bahay nila sa Quezon City, ang simpleng bahay kung saan piniling bumalik ni Teodora upang takasan ang ingay ng kanyang kayamanan. Papalapit pa lamang si Rafael sa pamilyar na kalawanging gate nang bigla siyang huminto. Nakatayo sa labas ng bahay ang kanyang ina, may maliwanag at maaliwalas na ngiti sa mga labi na matagal na niyang hindi nakita. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi para sa kanya. Sa harap ni Teodora ay isang magandang lalaki na kaedad ng ina, formal ang pananamit, at may iniaabot na isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Tinanggap ito ng kanyang ina ng may malambing na tawanan.
Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Rafael. Isang malamig na takot ang sumakop sa kanyang isipan. Ang takot na tuluyan na siyang napalitan sa puso ng nag-iisang taong nagmamahal sa kanya. Naiwan siyang nakatayo sa dilim. Ang amoy ng mainit na tinapay na hawak niya ay dahan-dahang naglalaho sa malamig at mapait na ihip ng hangin ng gabi. Mula sa madilim na sulok ng kalsada, pinanood ni Rafael ang bawat pagngiti ng kanyang ina. Nakilala niya ang lalaking nag-abot ng bulaklak, si Attorney Bayani Santos. Matagal na niyang napapansin ang tahimik na pagtingin ng abogado kay Teodora, isang paggalang at pagmamahal na nakatago sa likod ng propesyon nito. Wala itong masamang intensyon. Sa katunayan, si Bayani ang nanatili sa tabi ng kanyang ina noong mga panahong tinalikuran niya ito. Isang matinding kirot ng selos ang bumaon sa dibdib ni Rafael, ang takot na tuluyan na siyang mabura sa buhay ng ina at mapalitan ng isang taong mas karapat-dapat. Ngunit unti-unting lumambot ang kuyom ng kanyang mga kamao. Huminga siya ng malalim, pilit nilulunok ang makapal na bikig sa kanyang lalamunan. Sino ba siya para ipagkait ang kaligayahan ng kanyang ina? Wala siyang karapatang magalit. Siya ang umalis, siya ang nanakit. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ang tanggapin ang kanyang pwesto sa dilim. Nang pumasok sina Teodora at Bayani sa loob ng bahay, tahimik na lumapit si Rafael sa kalawanging gate. Nanginginig ang kanyang mga gasgas na kamay habang maingat niyang isinasabit ang brown paper bag na naglalaman ng pandesal. Sa ibabaw nito may isang maliit na piraso ng papel kung saan niya isinulat gamit ang hiram na ballpen. Salamat po sa lahat, R. Wala siyang hinihinging kapalit, wala siyang inasahang pagpapatawad. Tinalikuran niya ang gate at mabilis na naglakad palayo, dala ang bigat ng isang pusong natutong magpakumbaba. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Teodora upang isara ang gate. Napansin niya ang nakasabit na supot. Kinuha niya ito at tinitigan ang pamilyar na sulat kamay. Dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ng matanda. Niyakap niya ang supot ng tinapay na ngayon ay malamig at matigas na dahil sa hamog ng gabi. Ngunit para kay Teodora, wala nang masasarap pa rito. Kumagat siya ng isang piraso. Ang bawat pagnguya niya ay sinasabayan ng masaganang pag-agos ng luha. Nalasahan niya sa tinapay ang pawis, hirap, at katapatan ng kanyang anak na unti-unting bumabangon mula sa putikan. Samantala sa isang madilim at murang kainan, hindi kalayuan sa fishport, isang desperadong plano ang binabalangkas. Nakaupo si Veronique sa harap ng isang sikat na tsismosong reporter mula sa isang murang tabloid. Ang mga mata ni Veronique ay nagliliyab sa puot at kagustuhang manira. I'll give you the exclusive scoop, mapangakit ngunit madilim na panimula ni Veronique. Inilalapit ang kanyang mukha sa reporter. Teodora de Masupil is a fraud. Ginamit niya ang mga koneksyon niya sa underworld para nakawin ang kumpanya ng pamilya ko. She ruined my marriage. She's a monster who destroys lives. Isulat mo ang lahat ng ito. I want her name dragged through the mud bukas na bukas din. Seryosong nagsusulat ang reporter. Kinukuha ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babae nang walang pag-aalinlangan, lalo pat malaking bentahe sa kanilang pahayagan. Ang pabagsakin ang imahe ng isang sikat na bilyonaryo, ngunit hindi nila inasahan ang isang anino na biglang tumayo sa kanilang likuran. Papauwi na sana si Rafael mula sa kanyang mahabang paglalakad nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Veronique sa loob ng kainan. Narinig niya ang bawat maruming salita na ibinato nito laban sa kanyang ina. Dati na nahimik siya nang hiyain si Teodora sa harap ng maraming tao. Dati nagtago siya sa likod ng kanyang kaduwagan. Ngayon, hindi na. Mabilis na hinablot ni Rafael ang voice recorder ng reporter mula sa ibabaw ng mesa. Nagulat ang dalawa at napatayo. What do you think you're doing, Rafael? Ibalik mo yan. Matinis na sigaw ni Veronique. Hinarap ni Rafael ang reporter na akmang susuntok sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, iniwasan ni Rafael ang atake at buong lakas niyang isinuntok ang kanyang sariling kamao sa matigas na sementadong pader. Ilang pulgada lamang mula sa mukha ng nanginginig na reporter. Ang lakas ng impact ay nagpatahimik sa buong kainan. Walang sinumang nangahas na gumalaw. Tinapatan ni Rafael ang takot na mga mata ng reporter. Subukan mong galawin ang pangalan ng ina ko
Isulat mo ang kahit isang letra ng mga kasinungalingan ng babaeng ito, ako ang makakalaban mo. Naiintindihan mo? Malamig ngunit nakakamatay na banta ni Rafael. Humarap siya kay Veronique. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong natitirang pagmamahal. At ikaw, kapag lumapit ka pa sa pamilya ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Binitiwan ni Rafael ang basag na recorder sa sahig at naglakad palabas ng kainan. Hindi niya ininda ang hapdi ng kanyang kamay na dahan-dahang tinatakasan ng buhay. Ang pagtulo ng dugo mula sa nakakuyom na kamao ni Rafael ay nag-iwan ng mapupulang marka sa kalsada, isang tahimik na patunay ng kanyang sumpa na protektahan ang inang minsang binitawan niya. Ang patak ng dugo mula sa nakakuyom na kamao ni Rafael ay naging mitya ng isang malaking apoy. Kinabukasan, ang video ng kanyang matapang na pakikipagtalo sa reporter sa loob ng murang kainan ay kumalat ng parang kidlat sa social media. Nakita ng buong bansa kung paano ibinuwis ng dating asawa ni Veronique Madrigal ang sariling kaligtasan upang patahimikin ang mga kasinungalingang ibinabato laban sa chairwoman ng Dimasupil Holdings. Sa paningin ng publiko, isa itong patunay ng kabutihan. Ngunit para kay Rafael, isa itong panibagong pagkakamali. Nakaupo si Rafael sa gilid ng manipis niyang higaan sa loob ng kanyang inuupahang maliit at madilim na kwarto. Pinapanood niya ang video mula sa hiniram na lumang cellphone ng kanyang kapitbahay. Sa halip na makaramdam ng pagmamalaki sa pagtatanggol niya sa kanyang ina, isang matinding kaba at panginginig ang bumalot sa kanyang dibdib. Inisip niya na sa ginawa niyang iskandalo, lalo lamang niyang dinungisan ang malinis na pangalan ng Dimasupil Empire. Baka isipin ni Teodora na gumagawa na naman siya ng gulo at iskandalo sa kalye. Buo na ang kanyang desisyon. Kailangan niyang lumayo ng tuluyan upang hindi na maging tinik sa tahimik na buhay ng kanyang ina, habang nagbabalot siya ng kanyang mga damit sa kabilang dako ng lungsod. Isang huling desperadong eksena ang nagaganap sa labas ng matataas na gate ng kumpanya. Nakaluhod sa mainit na semento si Doña Celestina. Wala na ang kanyang mga perlas at magagarang roba. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw, ang buhok ay magulo, at ang kanyang damit ay amoy pawis at alikabok. Pilit niyang hinaharang ang marangyang sasakyan ni Teodora na palabas ng gusali. Huminto ang sasakyan. Dahan-dahang bumaba si Teodora, tila isang reyna na nakatingin sa isang insekto sa lupa. Teodora, please, I am begging you. Humahagulgol na pakiusap ni Celestina, pilit na kinakapitan ng sapatos ng matanda. We have nothing to eat. May sakit si Veronique. Hindi na siya makabangon sa tinitirhan namin. Patawarin mo na kami, bawiin mo na ang mga kaso para makapagsimula kami ulit. Tinitigan ni Teodora ang babaeng minsang sumira sa kanyang pagkatao. Walang kahit isang patak ng awa ang mababakas sa kanyang mga mata. Noong ipinakain mo sa anak ko ang pinakamasahol na kahihiyan sa harap ng maraming tao upang pagtakpan ang mga kasalanan ninyo, humingi ba ako ng awa sa iyo? Noong itinaboy mo ako sa malakas na ulan na parang asong ulol, may natira bang habag sa puso mo? Matigas, malalim at nakakapasong tugon ni Teodora. Inilabas na ni Attorney Bayani ang opisyal na pahayag ng kumpanya, kalakip ang mga ebidensya. Wala nang maniniwala sa mga paninira ng anak mo sa tabloid. At kung hindi mo tatanggalin ang marurumi mong kamay sa sapatos ko, ipapakaladkad kita sa mga pulis tulad ng ginawa mo sa akin. Nanginig si Celestina sa takot. Unti-unti niyang binitiwan ang sapatos ni Teodora. Tinalikuran siya ng bilyonaryang matanda. Sumakay pabalik sa sasakyan at iniwan ang dating mapagmataas na ginang na nilalamon ng sarili nitong karma sa gitna ng lansangan. Sa kanyang masikip na kwarto, sinimulan ng ilagay ni Rafael ang kanyang kakaunting gamit sa isang lumang bag na sira ang zipper. Wala siyang dalang kayamanan. Ngunit bago niya tuluyang isara ang bag, kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang manipis na unan ang isang luma at kupas na litrato. Larawan nilang mag-ina noong bata pa siya, nakangiti habang magkahawak kamay sa isang perya. Maingat niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang sando upang alisin ang alikabok. Sa loob ng maruming kwartong iyon, itinuring niya itong pinakamahalagang yaman, ang tanging piraso ng tunay na pagmamahal
na babaunin niya sa kanyang pag-alis. Inilagay niya ito sa pinakaligtas na bulsa ng bag, malapit sa kanyang dibdib. Isinukbit niya ang bag sa kanyang balikat. Tatanggapin niya ang tadhana bilang isang taong nag-iisa at nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Akmang bubuksan na niya ang pinto upang umalis nang biglang may kumatok. Tatlong mabibigat at seryosong katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Rafael. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Mga pulis ba dahil sa pananakit niya sa reporter? O mga tauhan ba ito ni Veronique na handang gumanti? Dahan-dahan niyang pinhit ang kalawanging doorknob. Bumukas ang pinto, sinabayan ng isang malakas na ihip ng hangin na pumasok sa loob ng madilim na kwarto. Nakatayo sa siwang ng liwanag mula sa poste sa labas, ang isang lalaking nakasuot ng formal na suit. Si Attorney Bayani Santos. Ang kanyang tindig ay seryoso at ang kanyang mga mata ay may dalang isang mensahe na magbabago sa takbo ng gabi ni Rafael. Huwag ka nang tumakas, Rafael. Formal na utos ng abogado. Tinitingnan ang bag na dala ng binata. Sumama ka sa akin. May taong naghihintay sa iyo. Ang pag-inggit ng pagbukas ng pinto na sinabayan ng ihip ng hangin ay tila hudyat ng isang panibagong kabanata. Sumama si Rafael nang walang anumang pagtutol. Sa loob ng umaandar na sasakyan, nilamon siya ng matinding kaba. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Attorney Bayani, ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong, unti-unting nakilala ng kanyang mga mata ang mga kalyeng dinadaanan nila. Wala sila sa direksyon ng matataas na gusali ng Dimasupil Holdings. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang pamilyar at kalawanging gate. Ang lumang bahay nila sa Quezon City, ang tahanan nila bago pa man niya nakilala ang mga Madrigal, bago pa man laso ng kayamanan ng kanyang isipan. Dahan-dahang bumaba si Rafael. Iniwan siya ni Attorney Bayani sa labas, isang tahimik na pahiwatig na kailangan niyang harapin ang nasa loob ng mag-isa. Sa pagtapak niya sa maliit na bakuran, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang halimuyak ng ginigisang bawang at ang matapang na amoy ng pinipiritong tuyo. Ito ang amoy ng kanyang kabataan. Ito ang amoy ng mga umagang gigisingin siya ng kanyang ina upang pumasok sa eskwela ng may mainit at punong sikmura. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael nang buksan niya ang pintuan ng bahay. Sa maliit na kusina, nakita niya si Teodora. Nakatalikod ang matanda, nakasuot ng simpleng duster, hawak ang sandok at tahimik na nagluluto sa harap ng lumang kalan. Wala na ang bilyonaryang chairwoman. Ang kaharap niya ngayon ay ang inang minsang tinalikuran niya. Hindi lumingon si Teodora. Walang kahit anong salitang namutawi sa kanyang mga labi upang salubungin ang anak. Ang mabigat na katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na dagat na puno ng hindi masabing mga sugat. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, huminga ng malalim si Rafael. Lumapit siya sa lumang paminggalan, kumuha ng isang basag sa gilid na plato, at tahimik na umupo sa pamilyar na lamesang gawa sa kahoy. Pinatay ni Teodora ang apoy ng kalan. Dinala niya ang kawali at inilapag ang umuusok na sinangag at pritong isda sa gitna ng mesa. Hindi pa rin siya tumitingin ng diretso sa mga mata ni Rafael. Umupo siya sa kabilang dulo, naglagay ng kaunting pagkain sa sariling plato, at nagsimulang kumain. Kumuha si Rafael ng pagkain. Sa unang subo niya ng mainit na sinangag, tuluyang gumuho ang mataas na pader ng kanyang emosyon. Ang pamilyar na lasa na matagal niyang kinamuhian, noong nabubuhay siya sa luho, ay siya palang pinakamasarap na bagay na hinanap-hanap ng kanyang kaluluwa. Kusang bumagsak ang kanyang mga luha. Umiyak si Rafael nang walang tunog. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang patuloy niyang isinusubo ang pagkain. Hinahayaang humalo ang maalat niyang luha sa tuyong isda. Ang bawat pagnguya ay tila pagtanggap niya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Sa sobrang pagmamadali niyang ubusin ang pagkain habang patuloy ang pag-iyak, nabilaukan si Rafael. Napaubo siya ng malakas. Hawak ang kanyang lalamunan na tila pinipitpit ng sariling hinagpis. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Teodora. Hindi siya nagsalita, hindi niya hinaplos ang likod ng binata tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito.
Ngunit maingat niyang itinulak ang isang basong puno ng tubig palapit sa kamay ni Rafael. Isang tahimik na paalala na gaano man katigas ang kanyang parusa. Hindi kailanman hahayaan ng isang ina na mamatay ang kanyang anak sa sarili nitong pagdurusa. Mabilis na ininom ni Rafael ang tubig. Tiningnan niya ang kanyang ina, puno ng katanungan ang kanyang isipan. Handa na ba talagang magpatawad si Teodora ng buong buo? O isa lamang itong huling hapunan bago siya tuluyang palayasin sa buhay nito? Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, hindi niya magawang ubusin ang huling kutsara ng kanin sa kanyang plato. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos, nakayuko, naghihintay sa hatol. Tumigil si Teodora sa pagnguya. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagdadala ng isang dekadang pagmamahal na itinago sa ilalim ng galit. Bumuntong hininga ang matanda, isang tunog ng kapaguran, at unti-unting pagsuko. Akala ko ba natuto ka na? Bakit hindi mo inubos ang kanin mo? Ang paginggit ng lumang upuan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina habang dahan-dahang iniaangat ni Rafael ang kanyang paningin. Ang unti-unting pagbangon ni Rafael ay hindi nagsimula sa isang marangyang opisina, kundi sa maalikabok na bodega ng isang pabrika, hindi kalayuan sa kanilang lumang bahay. Nag-apply siya bilang isang simpleng logistics clerk. Sa kanyang mga papeles, hindi niya isinulat ang makapangyarihang apelidong Di Masupil. Siya ay si Rafael Ilagan, isang lalaking nagsisimula mula sa wala, dala lamang ang pagnanais na linisin ang sariling budhi at patunayan ang kanyang pagbabago. Araw-araw binubuhat niya ang mga mabibigat na kahon at sinusuri ang mga listahan ng mga kargamento. Ang kanyang polo ay laging basang-basa ng pawis at ang kanyang mga sapatos ay puno ng alikabok, ngunit wala nang natitirang reklamo sa kanyang mga labi. Sa isang pagkakataon, nang makita niyang nahihirapan ang isang matandang kargador, mabilis niyang inako ang bigat ng buhat nito at magalang na yumuko upang magbigay pugay. Mula sa malayo, sa loob ng isang nakaparadang sasakyan na may madilim na salamin, tahimik na pinagmamasdan ni Teodora ang bawat galaw ng kanyang anak. Isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakita niya ang pagbabalik ng lalaking pinalaki niya nang may dangal. Ang kababaang loob na ninakaw ng mga madrigal ay muling umusbong mula sa mga pagsubok. Pinatunayan ni Rafael na hindi na niya kailangan ng ginto upang maging isang tunay na lalaki. Habang natatagpuan ni Rafael ang kapayapaan sa pagiging payak, isang kabaligtarang impyerno naman ang nilalasap ng mga taong minsang sumira sa kanila. Sa isang masikip, mainit, at mabahong eskinita sa looban ng squatter, nag-aaway na naman ang mag-inang madrigal. Ang kanilang maliit na barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ay tila isang hurno sa tanghaling tapat. Tinitigan ni Veronique ang kanyang sariling mga kamay. Dati ay puno ng diamante, ngayon ay may mga sugat at kalyo dahil sa paglalaban ng sarili nilang maruruming damit. Wala na silang makain. Sa gitna ng kanyang pagluha, unti-unti siyang kinain ng matinding pagsisisi. Kung hindi lamang sana siya naging sakim, kung hindi niya sana tinapakan ang pagkatao ni Teodora, marahil ay hindi sila nagdurusa ng ganito. Ngunit huli na ang lahat. Pagsapit ng tanghalian sa pabrika, nagtipon-tipon sina Rafael at ang kanyang mga kapwa manggagawa sa ilalim ng isang puno. Walang mamahaling lamesa o nakakapasong kape na binibili mula sa mga sikat na tindahan. Nakaupo lamang sila sa ibabaw ng mga bakanting kahon ng gatas. Inilabas ni Rafael ang kanyang baon. Mga simpleng ulam na itinira niya mula sa hapunan na niluto ng kanyang ina. Pinagsaluhan nila ang murang pagkain, nagkwentuhan, at nagpalitan ng mga biro. Para sa isang sandali, umalingaw-ngaw ang isang malakas at totoong halakhak mula kay Rafael. Ang nangiting iyon ay umaabot sa kanyang mga mata. Isang purong kaligayahan na hindi kailanman nasaksihan ni Teodora noong nabubuhay pa ang kanyang anak sa loob ng malamig at huwad na palasyo. Nang matapos ang mahabang araw ng trabaho, lumabas si Rafael mula sa matataas na gate ng pabrika. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang maliit na tuwalya. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa pag-uwi, umaasang baka muli siyang paglutuan ng ina.
Ngunit huminto ang kanyang mga paa. Napako ang kanyang paningin sa isang figurang nakatayo sa ilalim ng pundidong ilaw ng poste sa kabilang kalsada. Si Veronique. Wala na ang maangas at mapagmataas na tindig nito. Gusgusin ang kanyang damit, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nangingilid sa desperasyon. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Rafael ay ang maliit na bungkos na mahigpit na yakap-yakap ng kanyang dating asawa. Binalot ito sa isang lumang kumot, at mula roon ay naririnig ang mahinang paghikbi. May dala itong isang sanggol. Bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Libo-libong tanong ang mabilis na tumakbo sa kanyang isipan habang nakatitig sa inosenteng mukha ng bata. Ito na ba ang huling paghaharap nila ni Veronique na magtatapos sa kapatawaran o isang panibagong sumpa mula sa nakaraan na sisira sa kanyang nabuong kapayapaan? Anak ba niya ang sanggol na ito na ngayon ay umiiyak sa gutom at lamig? Ang iyak ng isang walang muwang na bata ay pumunit sa tahimik na dapit hapon. Humihingi ng kasagutan mula sa mga taong nagkamali. Humakbang si Rafael palapit sa babaeng minsang naging sentro ng kanyang mundo. Ang malamig na hangin ay nagdala ng amoy ng lumang damit at kawalan ng pag-asa mula kay Veronique. Wala na ang mamahaling pabango na dati nitong ipinagmamalaki. Tinitigan ni Rafael ang sanggol na mahigpit na nakabalot sa manipis na kumot. Natutulog ito, walang kamalay-malay sa dumi at pait ng mundong kinagisnan nito. Bago pa man makapagsalita si Rafael, bumagsak ang mga luha ni Veronique. Kusang lumuhod ang babae sa magaspang na semento, isang posisyon ng suktulang pagpapakumbaba na hindi kailanman inakala ni Rafael na gagawin nito. Rafael, maawa ka sa akin, humahagulgol na pagmamakaawa ni Veronique. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding hiya. Gutom na ang anak ko. Wala na kaming malapitan. Tinaboy na kami ng lahat ng mga kaibigan namin. Tiningnan ni Rafael ang bata at huminga ng malalim. Anak ko ba iyan, Veronique? Sabihin mo sa akin ang totoo. Umiling si Veronique, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Rafael. Hindi sa iyo ang bata. Kay Eduardo ito, yung lalaking lihim kong nakikita nung tayo pa. Nang malaman niyang buntis ako at wala na akong pera, iniwan niya ako. Wala siyang kwentang ama. Rafael, alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong sa'yo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo ng ina mo. Pero nagmamakaawa ako para sa bata. Kahit pambili lang ng gatas. Nakaramdam si Rafael ng isang mabigat na pagbara sa kanyang lalamunan. Ang pag-amin na iyon ay ang huling patalim na binaon sa kanyang nakaraan. Dati baka sumigaw siya, nagalit o sinumbatan ang babaeng ito sa pagtataksil at panggagamit sa kanya. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang kaawa-awang kalagayan nito, wala siyang naramdamang puot. Naubos na ang galit sa kanyang puso at napalitan ng tahimik na pag-unawa. Napagtanto niya na ang pinakamalaking parusa para kay Veronique ay hindi ang kawalan ng yaman, kundi ang mabuhay araw-araw na nilalamon ng sariling kasalanan. Dinukot ni Rafael mula sa kanyang bulsa ang maliit na brown envelope. Ito ang kanyang buong sweldo para sa 2 linggong pagbubuhat ng mabibigat na kahon, ang perang inipon niya sana upang makabili ng bagong sapatos para hindi na sumakit ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang yumuko at inilagay ang sobre sa nanginginig na kamay ni Veronique. Tanggapin mo ito, hindi bilang asawa mo, kundi bilang isang taong nakakaintindi sa hirap ng mawalan ng lahat. Malumanay ngunit napakatigas na pahayag ni Rafael. Tiningnan niya ng diretso ang umiiyak na babae. Ipambili mo ng pagkain ng anak mo, pero ito na ang huli. Tuluyan mo ng kalimutan ang pangalan ko, huwag ka nang babalik. Niyakap ni Veronique ang sobre sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na bumubulong ng pasasalamat bago tumayo at naglakad palayo pabalik sa madilim na eskinita. Sa bawat hakbang nito palayo, naramdaman ni Rafael na unti-unting nakakalas ang mabibigat na tanikala ng kanyang nakaraan. Malaya na siya. Lumingon si Rafael upang simulan ang kanyang paglalakad pauwi. Ngunit natigilan siya. Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng isa pang poste ng ilaw, nakatayo si Teodora. Walang nakaparadang marangyang sasakyan sa likod nito. Naglakad ang kanyang ina mula sa bahay hanggang sa pabrika upang sunduin siya.
Pinanood ni Theodora ang buong pangyayari, nasaksihan ang bawat salita, at ang ginawang pagpapatawad ng kanyang anak. Naglakad si Theodora palapit. Walang bakas ng lamig sa kanyang mga mata, tanging ang umaapaw na pagmamalaki at walang hanggang pagmamahal. Nakita niya ang lalaking handang isakripisyo, ang sariling kaginhawaan, upang magpakita ng habag, isang lalaking hindi nagpalamon sa galit at paghihiganti. Pinatunayan ni Rafael na malinis na ang kanyang puso. Hindi na naghintay si Rafael. Tumakbo siya palapit sa kanyang ina. Sa gitna ng kalsada, nang walang pakialam sa mga taong dumaraan, ibinuka ni Theodora ang kanyang mga braso. Niyakap niya ng napakahigpit ang kanyang anak. Ibinaon ni Rafael ang kanyang mukha sa balikat ng ina, tulad ng isang maliit na bata na matapos mawala sa gitna ng gubat, ay muling nakahanap ng daan pauwi sa kanyang tahanan. Umiyak siya ng buong laya, inilalabas ang lahat ng pagod, takot at pangungulila. Anak kita, umiyak na bulong ni Theodora, habang paulit-ulit na hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Kahit noong naggalit ako sa'yo, kahit noong tinalikuran mo ako, anak kita. Mula noon hanggang ngayon, nakabalik ka na sa akin, Rafael. Habang magkayakap ang mag-ina, isang matinding buhos ng ulan ang bumagsak mula sa kalangitan. Ngunit hindi na ito ang malamig at nakakapasong ulan na minsang nagtaboy sa kanila sa dilim. Isa itong ulan na naghuhugas sa lahat ng sugat at pait ng kahapon. Tumayo lamang sila roon, hindi alintana ang pagkabasa. Hinahayaan ng kalikasan na binyagan ang kanilang bagong buhay. Ang bawat luha na humalo sa ulan ay nagdadala ng kapatawaran. Ang liwanag ng araw na dahan-dahang sumilip mula sa maitim na ulap ay nangangako ng isang umagang wala ng luha. Isang taon na ang lumipas mula ng hugasan ng ulan ang lahat ng pait at sugat ng kahapon. Ang mga bagyong nagdaan ay nag-iwan ng mga aral na habambuhay na nakaukit sa kanilang mga puso. Sa pusod ng maingay na Maynila, partikular sa Tondo, nagbukas si Theodora ng isang malaking patahian at livelihood center. Hindi na siya ang matandang nagtatago sa anino ng kanyang yaman. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Dimasupil Holdings upang magbigay ng libreng pagsasanay, trabaho at panibagong pag-asa para sa mga single mothers at mga inabusong kababaihan na minsang minaliit ng lipunan. Ibinabalik niya ang dignidad sa mga kamay na sanay maglaba at manahi, pinatutunayan na ang tunay na halaga ng tao ay nasa marangal na paggawa. Si Rafael ay unti-unti na ring nakabawi sa buhay. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang manager sa logistics department ng kanilang kumpanya. Nakuha niya ang posisyon hindi dahil sa makapangyarihang apelidong nakadikit sa kanyang pangalan, kundi dahil sa sariling sikap at husay na ipinakita niya simula noong siya ay naging isang hamak na pahinante sa fishport. Mayroon na rin siyang bagong kasintahan, isang simpleng guro sa pampublikong paaralan. Walang diamante sa katawan ng babae, ngunit ang kanyang puso ay busilak, marunong rumespeto, at tinatanggap ang buong pagkatao ng mag-ina ng walang pag-iimbot. Sa kabilang banda, ang mundong pilit inangkin ng mga madrigal ay tuluyan ng gumuho. Sa isang maingay, mainit, at maruming palengke, makikita si Doña Celestina na nakaupo sa gilid ng kalsada. Nagtitinda na lamang siya ng mga basahang gawa sa retaso upang may maipakain sa kanyang anak na tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Sunog sa araw ang kanyang balat at kupas na ang kanyang damit. Pilit pa rin niyang itinataas ang kanyang baba at itinatago ang kahirapan sa ilalim ng natitira niyang pride. Ngunit hindi niya maitanggi na nilamon na siya ng sarili niyang karma. Naging isa siyang anino na lamang na tuluyang kinalimutan ng mga taong dati niyang pinagyayabangan. Sa loob ng maliit at lumang bahay sa Quezon City, ang umaga ay sinasalubong ng mapayapang katahimikan. Magkaharap na nakaupo sina Theodora at Rafael sa kanilang hapagkainan, sabay na kumakain ng paborito nilang isdang paksiw at mainit na kanin. Ang simpleng ulam na ito ay nagbibigay ng walang kapantay, na sarap na hindi kayang tapatan ng anumang mamahaling pagkain sa mga 5-star hotel na nagtaboy sa kanila noon. Nagkatinginan sila at parehong ngumiti ng mapayapa. Napatawad na ba ng buong buo?
Oo, ang kapatawarang iyon ay hindi ibinigay ng madali dahil lang sa siya ay isang ina. Ipinagkaloob ito dahil buong tapang na pinatunayan ni Rafael ang kanyang pagbabago. Ipinakita niya na handa siyang maghirap, bumangon mula sa putikan, at ipagtanggol ang dangal ng babaeng nagluwal sa kanya. May kapayapaan na ba? Natagpuan nila ang pinakamatamis na kapayapaan nang tuluyan nilang talikuran ang pang-aabuso ng peking pag-ibig sa luho. Ang kapayapaan pala ay hindi nabibili ng bilyones. Ito ay matatagpuan sa mainit na yakap pagkatapos ng isang mahabang araw at sa tiwala na hindi ka iiwan ng taong mahal mo kahit mawala pa ang lahat ng kinang sa mundo. Tumayo si Rafael upang magpaalam patungong trabaho. Lumapit siya kay Teodora. Maingat niyang inayos ang kwelyo ng murang blusa ng kanyang ina, sinisiguradong komportable ito. Matapos iyon, buong paggalang niyang kinuha ang magaspang at kalyadong kamay ng matanda. Idinikit niya ito sa kanyang noo upang magmano, bago marahang hinalikan ang mga daliring nagsakripisyo upang mabuhay siya. Ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi kailanman masusukat sa mga kumikinang na diamante o sa haba ng palamuti sa isang hapagkainan. Masusukat ito sa katapatan, sa kakayahang magpatawad, at sa tapang na ipagtanggol ang isa't isa mula sa kalupitan ng mundo. Para kay Teodora at Rafael, ang kanilang pinakamalaking tagumpay ay ang muling pagbuo ng kanilang pamilya, hindi sa loob ng isang palasyong ginto, kundi sa isang tahanang puno ng purong pagmamahal.